Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok lang sa mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, 2025 National Budget masusing pinag-aaralan ng Pangulo at mga opisyal ng gobyerno. Tiniyak na mapipirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bago matapos ang taon. Department of Education, ipamamahagi na ang Service Recognition Incentive simula ngayong araw. DepEd nagpasalamat kay Pangulong Marcos Jr. at sa Budget Department sa pagbibigay ng pinakamataas na SRI sa kasaysayan. Buong araw na libreng sakay sa LRT Line 1 and 2 at sa MRT 3, maagang pamasko ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga pasahero ngayong araw. Stop and go policy pinatupad ng PNP at LTO sa Camarines Sur para maibsan ang matinding traffic na nararanasan doon. At Department of Trade and Industry mas pinaigting ang rice price monitoring. Mabilis ang aksyon laban sa mga lumalabag ipatutupad. Siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang dapat ipangamba ang publiko kahit zero subsidy ang PhilHealth. Tiniyak din ng Pangulo na prioridad sa pagtitibay ng 2025 national budget ang kapakanan ng mga Pilipino. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang mga prioridad na proyekto ng pamahalaan ang mabubuhusan ng pondo sa susunod na taon. Yan anya ang dahilan kaya ipinagpaliban muna ang pagpirma para sa panukalang pambansang budget sa 2025. Paliwanag ng Chief Executive, kailangan pa kasing pag-aralan itong mabuti, lalo't may ilang pagbabago sa budget request ng ilang ahensya ng pamahalaan. At dahil lusot na ang panukala sa Kongreso, tanging ang veto power ng Chief Executive na lang ang maaaring gamitin para makontrol ang spending program ng bansa para sa taong 2025. I want to be very, very sure that the budget for 2025 is directed at the important projects that we have prioritized, number one. And secondly, that there is a stronger safeguards on the spending for the different projects. Ipinunto pa niya na kailangan maging maingat ang pamahalaan kung aling mga proyekto at programa ang kailangang iprioridad para matiyak na mapakikinabangan ito ng mga Pilipino nang hindi naman lumalaki ang utang ng bansa. We are starting to see some project proposals that do not have the appropriate program of work, hindi walang appropriate na documentation, hindi maliwanag kung ano saan pupunta ang pera. Kaya yun ang liliwanagin natin. Maging maliwanag. Hindi naman, it's not as if that we have, hindi naman tayo nagkaroon ng napakalaking budget, napakalaking budget na savings. Hindi nga eh, kulang-kulang eh. Kaya kailangan maingat tayo kasi yung ginagastos dyan, hindi naman karamihan, pero meron dyan, utang yan. Kaya kailangan mapunta sa tama para mabayaran natin yung utang. May bawi naman tayo dun sa ginastos natin, dun sa inutang natin. And that's what we are trying to clarify now. Pinulong ng Pangulo ang ilang opisyal ng gobyerno para pag-usapan ng pondo sa susunod na taon. Ayon sa PCO, magkakaroon pa ng serye ng pulong ang Pangulo ukol dito bago tuluyang mapirmahan ang 2025 budget na ayon sa punong ehekutibo ay mapipirmahan bago matapos ang taon. Sa usapin naman ng budget ng PhilHealth, iginiit ng Pangulo na bagaman walang inilaang subsidy para sa budget ng korporasyon sa susunod na taon, pinawi niya ang agam-agam ng nakararami at tiniyak na hindi maaapektuhan ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth. At ito ang guarantee ko. Napakasimple lang ang guarantee ko. Kahit may subsidy, kahit walang subsidy, kahit anong contribution, all of these issues, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claim. In fact, baliktad, padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth, palalakihin pa namin ang pagbayad sa insurance claims. So,
I would like to just assure everybody, huwag niyong inaalala na mababawasan ang serbisyo kahit na kanino. Ipinunto pa niya na balak ng pamahalaan na dagdagan pa ang mga serbisyong ipagkakaloob ng PhilHealth sa susunod na taon. Walang mababawasan kahit isang kusing. Quite the opposite. Dadagdagan natin yan in 2025, mas dadami pa. Ang magiging serbisyo na ibinibigay ng PhilHealth, mas lalaki pa ang magiging payment na ibibigay sa insurance claim. Kaya huwag po kayong mag-aalala, walang mawawala sa serbisyo ng PhilHealth. Mas pinapaganda pa nga namin ang pagpatakbo ng PhilHealth para mas marami pang maibibigay sa taong bayan. Mula PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Handang irekomenda ng Kamara ang 1 taong suspensyon sa pagbabayad ng premium ng lahat ng miyembro ng PhilHealth. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, depende ito sa resulta ng kanilang investigasyon ukol sa financial stability ng ahensya. Kung sakaling mapatunayang sobra-sobra at may hindi nagagamit na pondo ang PhilHealth, pwedeng ikonsidera ang 1 taong moratorium sa pagbabayad ng premium bilang relief measure sa harap ng mataas na halaga ng bilihin. Target din ng Kamara na palawigin pa ang benepisyong hatid ng PhilHealth sa lahat hanggang maabot ang kanilang pangarap na zero billing sa mga ospital. If funds remain stable and in surplus, we will recommend a 1-year suspension of premium payments for all paying members. This will serve as a form of relief to millions of Filipinos already grappling with inflation and rising prices. Mula naman sa Philippine News Agency, ilalabas na ng Department of Education ang Service Recognition Incentive ng mga pampublikong guro sa buong bansa ngayong araw. Una nang nagkasundo sina Education Secretary Sonny Angara at Budget Secretary Amina Pangandaman na bigyan ng 20,000 pesos na SRI ang mga guro ngayong 2024. Batay na rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Magugunitang nagpasalamat sina Angara at Pangandaman sa Pangulo at tiniyak na mabibigyan ng SRI ang mga guro at mga non-teaching personnel ng DepEd. Bahagi pa rin ito ng pagsuporta at pagkilala ng Marcos administration sa serbisyong ibinibigay ng mga guro sa mga estudyante. Bukod sa mga guro, tatanggap din ng 20,000 pesos ang mga uniformed personnel ngayong araw. Nagpasalamat ang Department of Education kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at kay Budget Secretary Amina Pangandaman para yan sa 20,000 pesos na Service Recognition Incentive o SRI para sa bawat guro at non-teaching personnel sa ilalim ng kagawaran. Kasunod ng Administrative Order No. 27, iprinoseso na ng DepEd ang requirements para sa pamahagi ng SRI 2024 na siyang pinakamalaki sa kasaysayan ng kagawaran. Kapag nailabas na ang pondo, ibababa sa regional offices ang pera ngayong araw, December 20, para agad maipamahagi. Tiniyak ni House Secretary General Reginald Velasco na pag-aaralang mabuti ng kanilang legal department ang ikatlong impeachment complaint na inihain sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, inaabangan pa kung kailan ito uusad, lalo pat naka-recess na ang Kongreso. Si Mela Alasmoras ng PTV sa Balitang Pambansa. Formal nang natanggap ni House Secretary General Reginald Velasco ang ikatlong impeachment complaint na inihain sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga complainant dito ang ilang grupo ng mga pari, mga abogado at iba pang organisasyon. We believe BP Sara committed something illegal and something immoral against the Filipino people. For us, thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness. Sa ilalim ng reklamo, pinasaringan ang Vice-Presidente ng culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, plunder and malversation, bribery, graft and corruption at iba pang high crimes na siyang nagsilbing grounds ng complaint. Ayon kay Attorney Amando Virgil Legutan, abogado ng mga complainant, nag-ugat ang reklamo sa mga pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, kung saan nadiskubre ang umano'y maanumalyang paggamit ng Vice-Presidente ng confidential funds at iba pang issue. The disbursements were not properly done. The use of fictitious individuals. We have instances of the same individuals receiving money from the public, but these individuals use different signatures.
So the complainants believe that these disbursements were in fact illegal. Kabilang sa mga nag-endorso sa complaint, sina Camarines Sur 3rd District Representative Gabriel Bordado Jr. at Ambis OWA Party List Representative Lex Anthony Colada. Sabi ni Bordado, hindi madali ang kanyang naging desisyon, pero ito naman ay para sa accountability sa gobyerno. Pagtitiyak ni House Section Velasco, pag-aaralang mabuti ng kanilang legal department ang bagong complaint tulad ng ginawa nila sa nauna pang dalawang reklamo laban sa Vice Presidente. Pero sa ngayon, dahil nakareses na ang Kongreso, inaabangan pa kung kailan uusad ang mga reklamo. Unang sinampahan ng impeachment si VP Duterte ng Civic Society Organizations nitong December 2. Sinundan niya ng isa pang impeachment complaint nitong December 4 sa pangunguna ng bagong alyansang makabayan. Mula sa PTV, Melalas Moras para sa Balitang Pambansa. Tiniyak ng Department of Justice na gagamitin ang mga datos mula sa pagdinig ng House Quad Committee at magpapatuloy sa pangangalap ng ebidensya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Posibleng ipasumpina ang mga testigo kabilang si dating Pangulong Duterte na ayon sa DOJ ay maaaring kasuhan dahil wala na siyang immunity. Tiniyak ng DOJ na hindi basta harassment cases ang isasampa, kundi mga kasong may sapat na ebidensya mula sa Quad Committee at Task Force on EJK. Sa ilalim ng Department Circular 20, tutulong ang National Prosecution Office habang ang NBI, PNP o ibang ahensya ang magsasampa ng kaso. Ipinauubaya na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga legal expert ng pamahalaan ang hiling ni Mary Jane Veloso na executive clemency. Si Kenneth Pasyente ng PTV sa Balitang Pambansa. Nakarating na raw kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang hiling na clemency ni Mary Jane Veloso kasunod ng kanyang pagbabalik sa bansa mula Indonesia para dito isilbi ang kanyang sentensya. Ayon sa Pangulo, bagaman wala namang ibinigay na kondisyon ng Indonesian government sa paglipat ni Veloso, ipauubaya na raw ng pamahalaan sa mga legal expert ang usapin ng paggawad sa kanya ng clemency. We still have to have a look at really what their status is. And then, of course, we are aware of the request for clemency from our representative, from Pampanga. And we will leave it to the legal judgment of our legal experts to determine whether the provision of clemency is appropriate. Nanghingan naman ang Pangulo ng reaksyon hinggil sa rekomendasyon ng Quad Committee ng Kongreso na sampahan ng kaso si dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pa dahil sa kampanya kontra illegal na droga. Iginiit ng Pangulo na nasa jurisdiction na raw ito ng Justice Department. The recommendation ng Quadcom, gano'n naman talaga ang proseso, when they do an oversight hearing, meron silang findings, i-forward nila ngayon sa DOJ with their own recommendations as to how to handle the findings in the hearings. So we will go now to DOJ. Gayunman, sinabi ng Presidente na mahabang proseso pa ito, lalo't kailangan pa anyang mangalap ng mga ebidensya para sa case build-up. Tingnan pa yan, marami kailangan pa i-assess na mabuti kung ano yung maaaring maging kaso, kung tama ba yung direksyon ng rekomendasyon ng committees from House. Ibinahagi naman ng Pangulo ang kanyang plano ngayong Pasko. Dito raw niya sa Maynila ipagdiriwang ang Pasko kasama si First Lady Luis Araneta Marcos. Nasa plano rin daw nila ang pag-akyat sa Baguio at pagbisita sa Ilocos. Gayunman, kahit Pasko, tuloy pa rin ang trabaho para sa Chief Executive. I don't have off days. Hindi ako kasama dyan. Hindi kami kasama sa bakasyon, sa holiday, sa weekend. Hindi kami kasama dyan. We're always on call. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos maaaring sa Baguio City at Ilocos Norte magpapasko. Pero Chief Executive mananatiling on-call ngayong holiday season. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Sa Baguio at Ilocos Norte magdaraos ng Kapaskuhan sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos. Sa panayam sa punong ekutibo, sinabi nitong sa Malacanang sila sa bisperas ng Pasko pero pagdating ng Disyembre 25 ay aakyat sila patungong Norte at Baguio.
Ganun pa man, babalik din anya sila ng Metro Manila gayong baka may mangyaring emergency na dapat tugunan. Baka little break lang anya ang mangyari, sabi ng Pangulo, na kailangan din naman kahit papano. Hindi ko maaaring sabihin na hindi aalis ako. Kasi hindi naman, baka may mangyari, baka may kailangan ako. Whatever it is, I'm always available. But syempre, lahat tayo we could use a little break. But maybe the First Lady and I will spend a little quiet time. Pero kahit panahon ng bakasyon, binigyan din ng Presidente na mananatili siyang on-call. Ayon sa Pangulo, wala siyang day off at hindi sasaklaw ng bakasyon, holiday o kaya ay weekend. I don't have off days. Hindi ako kasama dyan. Hindi kami kasama sa bakasyon, sa holiday, sa weekend. Hindi kami kasama dyan. We're always on call. Sabi ng punong ekutibo, gagamitin niya din ang pagkakataon na makapagbasa ng mga libro na hindi pa niya nababasa. Magiging flexible gaya ng dati ang kanyang schedule ayon sa Presidente, sa harap na rin ng pagiging on-call nito sa lahat ng pagkakataon kahit ngayon darating na araw ng Pasko. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas. Binisita ni Japanese National Security Advisor Akiba Takyo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang. Nagpulong ang dalawang leader tungkol sa pagpapaigting ng tulungan para matiyak ang seguridad ng dalawang bansa. Niregaluhan naman ni Pangulong Marcos Jr. ng birthday cake si Takyo dahil nataon ang kanyang courtesy call sa kanyang ika-65 kaarawan. 30-minute interval na stop-and-go scheme sa mga sasakyan ipinatutupad ng Philippine National Police at Land Transportation Office ang Camarines Sur. Ito'y para maibsan ang matinding traffic. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Chris Novello na Radyo Pilipinas, Naga. Tulad ng dati na madali lang yung biyahe. Ngayon, Paskong Pasko, ganito pa. Isa lamang si Kuya Ruben sa mga apektado ng matinding traffic sa bahagi ng Anday Highway sa mga bayan ng Sipokot, Ragay at Lupi sa Camarines Sur. Halos 24 oras daw ang biyahe papuntang Metro Manila hanggang Bicol at pabalik, habang inaabot naman ng 2 araw ang biyahe papuntang Visayas. Dahil ito sa mga kinukupuning kalsada na sinabayan pa ng unti-unting pagguho ng lupa sa bayan ng Lupi. Pusad pagong talaga siya kasi gawa nung 1 lane lang doon sa may Lupi, gawa nung gumuguhong lupa. At para masolusyonan ang usad pagong na trapiko, nagpapatupad na ngayon ng 30-minute interval na stop-and-go scheme ang Regional Highway Patrol Unit 5 at Land Transportation Office para sa mga sasakyan papunta at palabas ng Camarines Sur. Apila pa ng mga otoridad sa mga motorista sumunod at maging disiplinado. Kung susundin lang lahat ng motorista, yung 30 minutes stop and 30 minutes go, kung susundin lang yung sistema namin, wala tayong problema dyan. Kaya lang, nagkakaproblema tayo dyan. Merong mga motorista na nanunggugulang to other motorists na kahit na hindi pa nila termino, pumapasok sila. Samantala, target ng Department of Public Works and Highways o DPWH na maging 2 lanes ang bahagi ng Andaya Highway sa Barangay Kabutagan sa bayan ng Lupi sa pamamagitan ng paglalagay ng steel sheet pile at backfilling sa lugar. Nakikipagtulungan na rin ang ahensya sa mga otoridad para hindi makaabala sa trapiko. Mula sa Radyo Pilipinas, nagako si Chris Novello ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Nararanasang bigat ng trapiko sa Camarines Sur nagsimula ng humupa dahil sa mga hakbang na ipinatupad ng mga ahensya ng gobyerno. Si Gary Carillo ng Radyo Pilipinas Albay para sa Balitang Pambansa. Gary. Nagsimula ng humupa ang matinding traffic sa Andaya Highway sa Camarines Sur dahil sa mga hakbang na ipinatutupad ng mga ahensya ng gobyerno. Ayon sa Camarines Sur Provincial Police Office, nagsasagawa sila ng round-the-clock na operasyon upang ayusin ang trapiko at maiwasan ang counterflow na posibleng magpalala pa ng sitwasyon. Katuwang dito ng PNP ang Land Transportation Office. Sa Sitio Mauca sa Barangay Kulakling, Lupi, gumagana na ang 30 minutong interval scheme kaya tuloy-tuloy na ang daloy ng mga sasakyan. Ganon din
sa Barangay Kabutagan, Lupi, kung saan may stop and go scheme na nagpapahintulot sa parehong direksyon ng trapiko, timog at hilaga na nagpapatuloy tuwing 15 minuto. Para naman sa mga nagbabalak mag-ibang ruta, inirerekomenda ng mga autoridad na dumaan na lamang ang mga light vehicles sa Sipocot, Camarines Norte o kaya sa Santa Elena, Kapalonga, Daet, Camarines Norte kung papunta o pauwi ng Maynila. Nagpasalamat naman si Police Regional Office 5 Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno na agad na tumugon para ayusin ang problema sa traffic sa Andaya Highway. Sa mga nasabing lugar, ang lagay ng trapiko ngayon sa Ragay ay magaan hanggang katamtaman kung ikukumpara nitong mga nakaraang araw. Pero sa Lupi ay medyo mabigat pa rin. Ang dahilan ng traffic ay ang hindi pantay-pantay na kalsada, ongoing na road repairs at mga motorista na nagka-counterflow. Patuloy naman ang Department of Public Works and Highways sa kanilang trabaho na mag-install ng steel sheet piles at iba pang materyales para mapaganda ang kalsada. Ayon sa ulat, 58 steel sheet piles na may haba na 4 na metro ang naihatid at kasalukuyang ini-install na. Kaya para sa mga motorista, paalala ng mga otoridad na mag-ingat at magplano ng maaga para makaiwas sa mga abala. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, Gary Carl Grillo para sa Balitang Pambansa. Balita naman mula sa Philippine News Agency, nagsisimula ng gumaan ang daloy ng trapiko sa Andaya Highway sa Camarines Sur. Ito'y bunsod ng ipinatupad na 30-minute interval scheme ng mga otoridad sa Sitio Mauka sa lungsod ng Lupi, pati na rin sa Barangay Kabutagan, patungong Ragay o Maynila. Ang hakbang ay para makapagbigay daan sa mga biyaheng pa southbound at northbound ng lalawigan. Para naman sa mga alternate route, maaaring dumaan ang lahat ng light vehicles sa Sipocot, Camarines Norte Route o sa Santa Elena, Kapalonga, Daet, Camarines Norte Route kung pupunta o galing ng Maynila. Labis naman ang pasalamat ng Police Regional Office Bicol sa lahat ng ahensya na tumulong para maibsan ang pagsikip ng trapiko sa Andaya Highway. Mababatid na ang congestion ay dahil sa uneven road, nagpapatuloy na road repairs at mga walang disiplinang driver na nagka-counterflow. Sa kaugnay na balita, medyo umiksi ang travel time. Yan ang Saadi Bicol Region LTO Chief Glenn Mancera hinggil sa trapiko na nararanasan sa Lupi sa Camarines Sur. Ayon sa panayam na Radyo Pilipinas kay Mancera, ito'y bunsod na ipinatutupad at 30-minute interval scheme sa mga biyaheng pa northbound at southbound. Dagdag pa niya, ang trapiko ay dahil umano sa naranasang soil erosion sa isang parte ng highway kaya one lane lang ang nagagamit. Samantala, nagbigay naman ng update si Mancera para sa mga nagbabalak bumiyahe ngayong panahon. Yung Ragay po na reblocking, wala pong traffic doon. Ang medyo mahaba-haba po na traffic is yung going to Manila. Yung galing pong Manila, medyo maluwag-luwag po yun. Good news naman tayo, may maagang pamasko para sa mga pasahero si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito'y dahil libre ngayong buong araw ang pamasahe sa LRT Line 1 at Line 2, maging sa MRT 3. Mahigit 1 milyong pasahero ang inaasahang makikinabang dito. Ayon pa kay Pangulong Marcos Jr., ang nasabing inisyatiba ay isang simpleng paraan upang maibsan ang gasto sa mga Pilipino na abala sa paghahanda para sa Pasko. Ang pamahalaan ang magsasubsidize sa maghapong libreng sakay. Ang huling Biyernes bago magpasko ang may pinakamaraming naitatalang pasahero ng tren. Balitang pambansa pa rin mula sa Philippine News Agency, hindi na dapat tumaas ang presyo ng mga Noche Buena items bago matapos ang taong ito, habang mananatili naman ang presyo ng mga agricultural products. Kasunod na rin ito ng isinagawang inspeksyon ng mga opisyal ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry sa Guadalupe Market at 2 grocery stores sa Makati City. Layo nitong matiyak ang tamang presyohan ng Noche Buena items, bigas, karne, isda, gulay at iba pang agri-products. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, kinausap nila ang mga manufacturer at pumayag na hindi tataas ang presyo ng ham, cheese, queso de bola, mayonnaise, all-purpose cream, sandwich spread, pasta, spaghetti at macaroni hanggang sa matapos ang taong ito. Hindi na nakikita ng Department of Trade and Industry o DTI na tataas pa ang mga presyo ng Noche Buena items bago matapos ang taon. Si Isaiah Binafuentes ng PTV sa Balitang Pambansa. Hindi
natataas pa ang presyo ng mga Noche Buena grocery items hanggang matapos ang taong 2024. Yan ang iginiit ng Department of Trade and Industry sa kanilang pag-inspeksyon sa Guadalupe Public Market kasama ang Department of Agriculture. Tinatayang mababa sa 5% ang itinaas ng ilan sa mga Noche Buena items, partikular na ang macaroni pasta at sandwich spread dahil sa holiday season. Pero may ilan rin namang hindi gumalaw ang presyo. Depende sa brand ng mga Noche Buena items. Kontrolado namin yung prices, no? But not for all the products. Siyempre, kinausap rin namin yung mga manufacturers and yung mga brand owners if they can actually just leave the prices the same as last year. Hinikayat din ng DTI ang mga mamimili na bumili ng bundle o wholesale para sa mas mababang presyo. Kung ang Noche Buena grocery items ay hindi gaanong tumaas ang presyo, umaaray naman ang ilang mga mamimili dahil sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa palengke. Kagaya na lamang ni Rowena na isang single mother at may 3 anak. Aminado siya, nahirap siya kung paanong pagkakasyahin ang kanyang budget kada araw para sa pamamalengke. Ay, sabi ko, pagkakasyahin ko na lang po yung mga halagang 200, mga ganon. Kasi kami na lang po 4 na loob ng bahay. Ngayong Pasko, kailangang maghigpit ng sinturon dahil karamihan sa mga pangunahing bilihin ay tumaas ang presyo. Nasa 20 pesos kasi ang itinaas ng presyo ng manok. Ang dating 200, ngayon ay 220 pesos na. Maging ang baboy ay tumaas ng 10 piso at inaasahan pa itong tataas ngayong linggo at sa susunod pang mga araw kung saan naglalaro ang presyo nito sa 300 pesos hanggang 390 pesos. Suki-suki na lang po. Ang importante po yung halimbawa pa may mga suki kami, dapat maganda yung bibigay mo para balik-balikan ka. At ang gulay at isda ay rumatsada rin ang presyo. Karamihan sa mga tumaas ay ang mga gulay na galing sa Baguio. Well, nakausap din namin yung mga tindera at sabi nila, nag-increase kasi nga yung demand talaga tumaas. As we all know, meron tayong problema pa sa ASF. So sa baboy talagang expected tumaas. Pero sa kabila ng mataas na presyo ng bilihin, tuloy pa rin ang bintahan ng tig 40 pesos na well-milled rice sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Mas mababa ito kumpara sa 42 to 62 pesos na pangkaraniwang presyo ng kilo ng bigas. Ang 40 pesos rice ay bahagi pa rin ng Rice for All program ng gobyerno. Mula sa PTV, Isaiah Mirafuentes, Balitang Pambansa. May libreng sakay po ngayon ng LRT at MRT. Inanunsyo mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang libreng sakay sa mga tren sa kanyang Facebook page. Pamaskong handog ito ng Pangulo sa mga sasakay ng tren. Si Bernard Ferrer ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Ace, nagsimula na ang libreng sakay ng LRT Line 1 kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang makatulong sa publiko ngayong Kapaskuhan. Alas 4:30 ng umaga na magsimula ang libreng sakay ng Light Rail Transit o LRT Line 1 mula Dr. Santos Station sa Parañaque City hanggang Fernando Poe Jr. Station sa Quezon City. Ito ang pamasko ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga commuter. Ayon sa Pangulo, isa itong simpleng paraan upang maibsan ang gastos ng ating mga kababayan na abala sa paghahanda para sa Pasko. Naway magdulot anya ito ng ginhawa at maramdaman ng lahat ang malasakit ng pamahalaan ngayong Kapaskuhan. Tinatayang aabot sa 1.1 million na pasahero ang inaasang sasakay sa LRT Line 1, LRT Line 2 at Metro Rail Transit o MRT Line 3. Ito ang magiging pinakamataas na ridership ngayong taon. Mayorya ng mga sumasakay sa mga linyang ito ay mga estudyante at mga manggagawa. Ace, nandito tayo ngayon sa Dr. Santos Station sa Parañaque City, ang dulong stasyon ng LRT Line 1 Cavite Extension Phase 1. Ito ang unang railway project na natapos sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa mga kababayan natin na nagtatanong, alas 4:30 nagsimula ang operasyon ng Dr. Santos Station at mamaya naman ang last trip naman ng tren sa Fernando Poe Jr. Station ay 10:45 p.m. Balik sa iyo, Ace. Maraming salamat, Bernard Ferrer.
Unti-unti na ring dumarami ang mga pasahero sa PITX na uuwi sa mga probinsya ngayong Kapaskuhan. Pinili raw nilang maagang umuwi para hindi sumabay sa dagsa ng mga pasahero. Si Isaiah Mirafuentes ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Ace, 5 araw na lang bago magpasko. Nakaplano ka na ba kung saan ka magbabakasyon? Dahil dito sa PITX, unti-unti na nagdadagsaan ng mga pasahero. At ito nga ang huling araw, ngayon ang huling araw ng pasok ng karamihan sa mga opisina bago ang kanilang Christmas break. Bakasyon grande na, the long wait is over. Matapos ang isang buong taong kayod sa trabaho, ito na ang panahong pinakahihintay ng ating mga kababayan. Ito na ang tamang panahon para magpunta sa mga probinsya at mag-relax at ipagdiwang ang Pasko at bagong taon kasama ang buong pamilya. Dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, parami ang pasaherong pumapasok. Karamihan sa kanila ay magdiriwang ng Pasko at bagong taon sa kani-kanilang probinsya. Marami sa ating mga kababayan ay madaling araw pa lang ay nagtungo na rito sa PITX. Ayaw raw kasi nilang sumabay sa inaasahang dagsa ng mga pasahero mamayang hapon o kaya gabi. May ilan din tayong nakilala na mas gusto raw nila ang mag-bus kumpara sa ibang mode of transportation dahil kahit matagal ang biyahe, mas enjoy naman daw nila ang nature view. Nag-iigpit pa rin ang seguridad dito sa PITX. Lahat ng pumapasok sa terminal ay kailangang i-check ang mga bagahe. Samantala, nag-aproba naman ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng mahigit sa 915 na special permits para sa mga PUV. Pinapayagan ng may special permit na magkaroon ng ibang ruta, iba sa kanilang orihinal na ruta. Layunin nitong magkaroon ng karagdagang masasakyan, lalo na sa mga lugar na matao at maraming pasahero. Karamihan sa mga ito inaprubahan ay mga bus. Magsisimula ito ngayong araw hanggang sa January 10, 2025. Ace, ito ang main entrance ng PITX. Kung makikita mo ngayon sa aking likuran, parami ang bilang ng mga pasaherong pumapasok dito. Pero mahigpit na paalala ng pamunuan ng PITX na kanila pa rin ipinagbabawal ang pagdadala ng mga harmful materials o yung mga matutulis na bagay. Maging yung mga lighter ay kanila rin ipinagbabawal. Samantala kahapon ay nakapagtala tayo ng mga ilang delayed na biyahe. Ito ay dahil sa heavy gut na daloy ng trapiko para sa mga pabalik dito sa PITX. At umabot niya sa 170,000 o halos 170,000 na pasahero ang pumasok dito kahapon sa PITX. At yan muna ang latest update. Balik muna sa iyo, Ace, at maligayang Pasko. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes. Bigas hygiene kits at canned goods hatid ng Bacolod City Government sa mga apektadong residente ng Bulkang Kanloon. Si Paul Terosa ng Radyo Pilipinas Iloilo para sa Balitang Pambansa. Paul? Nagpaabot ng tulong ang local government unit ng Bacolod City sa 38 residente ng La Castellana na nag-evacuate sa Barangay Kapong, Bacolod City dahil sa pagputok ng Bulkang Kanlaon. Ang distribusyon, pinangunahan ng Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office sa pangunguna ni Dr. Ana Maria Laarni Fornan. 2 sakong bigas, 38 sets ng hygiene kits at 2 karton ng canned goods ang ipinamahagi ng Bacolod City DRRMO. Ang nasabing mga residente ay taga-barangay Kabakungan, La Castellana, Negros Occidental na nagtilikas matapos pumutok ang bulkan noong nakaraang linggo. Labis ang pasasalamat ng mga residente sa natanggap na tulong mula sa pamahalaan. Mula sa PBS Radio Pilipinas Iloilo, Paul Tarosa para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Paul Terosa ng Radyo Pilipinas Iloilo. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong pwersa ng Presidential Communications Office. Ako po si Ace Medrano mula sa IBC 13. Ito nagkakaisang pwersa ng pagbabalita hatid sa inyong komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin mula sa PTV. Ako naman si Naomi Tiburcio. At ito ang Balitang Pambansa.